Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahilig din ba kayo umorder sa Shopee or sa Lazada? Taas ang kamay ang mga add to cart. Taas po, huwag mahiya kasi ako rin po. Uy, mga classmates tayo ah. Alam niyo po, lalo na nung pandemya, nakakahiyamang sabihin pero may mga katangahan din po ako sa Shopee at sa Lazada. Tinanggal ko yung Shopee, naglumipat na ako sa Lazada kasi may hindi ko nagustuhan sa Shopee na endorser. Anyway, Lazada na po ako ngayon. Nung pandemya, umorder ako ng lalagyan ng camera. Kasi 'di ba, wala tayong magawa, so minsan nagvi-video sa kwarto habang nanonood. Nung tiningnan ko siya sa Shopee pa noon eh. Ang ganda ng hitsura, stainless steel ang hawakan, mahaba ang selfie stick, maganda yung stand. So, in-order ko na agad. Add to cart, tapos naka-COD pa siya. COD kasi sigurista ako, COD. Kunyaring sigurista. Nung dumating dito sa office, nakita ko parang hindi ata ito yung in-order ko. Baluktot yung stand. Tapos gas-gas pa yung kanyang hawakan. Tapos ang liit, ganyan lang kahaba. Nung ma-receive ko na yung item, pagkatapos sa bayar, doon ko palang chinek ang comment section. Nabudol pala ako. Doon pala sa comments, may nagsabi doon na hindi totoo ito, fake na reseller ito. Isang paraan upang ma-check natin kung legit ang ating binibili ay sa pamamagitan ng comment. Isa sa mga katangahan ko dati, hindi ko binabasa. Ngayon, pag bumibili ako, binabasa ko muna sa comment. At doon mo malalaman kung ang seller ay legit, kung ang item ay maayos kapag dinideliver, kung totoo ang nagbebenta, at kung ano ang review nila doon sa product na ibinebenta nila. May picture pa sila, may unboxing pa na video. So nakikita natin doon kung maganda yung product, kung totoo yung seller. Isa to sa mga tips para hindi tayo mabudol. Bago ka bumili, basahin muna ang comment section at doon mo malalaman kung totoo o hindi yung binibili mong bagay. Ang ebanghelyo ngayon, tungkol din sa legit check kay Jesus. Tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, "Sino ako ayon sa mga tao?" Ang iba nagsabi, "Ikaw si Elias." Although hindi binanggit sa ebanghelyo ngayon, pero sa ibang ebanghelista, sinasabi doon na sinagot siya ng kanyang mga alagad. Sinasabi nila, ikaw daw si Juan Bautista na nabuhay muli, isa sa mga sinaunang propeta. Pero nung tinanong ni Jesus si Pedro, "Ikaw Pedro, sino ako ayon sa iyo?" At ano ang sagot ni Pedro? "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos." Papaano nasabi ni Pedro na siya ang Kristo? O di kaya, papaano naisip ng mga tao noong kanyang panahon na itong Kristo, itong si Jesus ay isa sa mga sinaunang propeta, isa siya si Elias. Paano nila nasabi? Dahil sa mga sabi-sabi din, sa mga komento. Kumbaga sa atin ngayon, sa comment section, sinasabi doon, legit ito o peke ito. Naririnig na nila na ang Jesus na ito ay siyang Kristo. Naririnig na nila na ang Jesus na ito, isang propeta na gumagawa ng kababalaghan. Sa Ebanghelyong binasa, si Kristo, si Jesus, ang nagtanong sa kanyang mga alagad. Pero actually, kung ating palalalimin pa ang ating pagninilay, merong pangatlong tanong na hindi sinabi sa Ebanghelyo na pwede nating maisip habang pinakikinggan natin ang Ebanghelyo. Ano yung tanong na yun? Ayon kay Jesus, sino ba siya?
ayon kay Jesus, para kay Jesus. Sino ba siya? Hindi galing sa third party na tao, hindi galing sa atin, kundi para kay Jesus. Sino ba siya? Kung ating maaalala ang isang bahagi sa mga ebanghelyo, yung kwento tungkol sa isang paralitiko, dinala ng 4 na magkakaibigan at kanilang inihulog nagbutas sila sa bubong ng bahay kung saan si Jesus ay nangangaral at kanilang ihinulog ang kanilang kaibigan sa gitna ni Jesus habang siya ay napapalibutan ng mga tao. Ano ang sabi ni Jesus dun sa paralitiko? Kaibigan, pinatawad na ang iyong kasalanan. At ano ang sabi ng mga Pariseo na nakikinig doon? Sino ang taong ito? Sino ang taong ito? Nagpapatawad ng mga kasalanan? Wala siyang karapatan. Diyos lamang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ano ang sagot ni Jesus? Upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sabi niya doon sa paralitiko, tumayo ka, dalhin mo ang iyong gamit, at umuwi ka sa inyong bahay. Ano yung legit check na ginamit ni Jesus? Upang ipakita sa mga tao na siya nga ang Kristo, na siya nga ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng himala. Sa pamamagitan ng himala. Sa konteksto ng ating panahon ngayon, tanungin man tayo, sino ba si Jesus para sa iyo? Wala tayong maririnig tulad ng panahon ni Jesus na sinasabi ng mga alagad sa ibang mga tao, sino ba yung Kristo na yan? Sinasabi nila, halika, pakinggan mo siya, andito siya sa Galilea, panoorin mo siya habang nagsasalita, tingnan mo kung paano siya gumawa ng mga himala. Sa ating panahon ngayon, wala. Walang ganon. Walang ganon. Wala tayong first-hand experience sa ginawa ni Jesus. Pero, kahit wala tayong ganyan, kapag tayo ay tinanong, sino ba si Jesus para sa iyo? Ang pinakamadaling sagot natin, siya ang Diyos. 'Di ba? Siya ang Diyos. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking pinananampalatayanan kapag ako ay nagsisimba. Yun nga lang, ang ating sinasabi, minsan, kapag ibinalik na ang tanong sa atin, ano ang katibayan mo na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus? Ano ang magiging sagot mo? Kapag tinanong mo ang iyong sarili, ano ba ang katibayan ko? Ano ba yung legit check ko sa aking sarili na totoong ako'y Kristiyano? Ano ba yung legit check ko na ako ay totoong naniniwala kay Jesus? Ano ba yung sagot mo? Pwede mo sigurong sabihin, nagsisimba ako tuwing linggo. Pwede mo sigurong sabihin na nagdadasal ako. Or may ibang mga tao na ang sagot nila, hindi ko alam. Kapag tinanong sila, sino si Jesus para sa iyo? Ang sagot nila, siya ay isang estranghero? Siya ay isang kaibigan? Or ang sagot ng iba, hindi ko siya kilala. Nagsisimba ako pero hindi ko alam kung totoo siya. Hindi ko alam kung Diyos nga ba siya? Bakit napakahalaga na sagutin natin ang tanong na ito? Sino si Jesus para sa iyo? Dahil napakahalaga nito upang masabi mo rin, masagot mo rin ang tanong, paano mo masasabing totoo kang Kristiyano? Totoo kang Kristiyano. Dahil ang magiging batayan lang natin ang pagsisimba, ang pagdadasal. Pero wala na ang komunikasyon sa Diyos.
Wala na ang kawang gawa sa kapwa-tao. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, ang Ebanghelyo ay nagtatanong sa atin. Isang simpleng tanong, pero kung palalalimin mo ang iyong pag-intindi, napakahirap. Dahil kapag tinanong mo ang iyong sarili, sino si Jesus? Sasagutin natin, siya ay Diyos. Pero kung ang paniniwala mo ay siya ay Diyos, ano ang ginagawa mo sa iyong pinaniniwalaan? Nakikita ba sa iyong buhay ang Diyos na iyong pinananampalatayanan? Yun po siguro ang magiging legit check sa atin. Baka siguro magiging mga fake news tayo. Sinasabi nating Kristiyano ako, Katoliko ako, pero sa harapan ng pangangailangan ng tulong ng iba, lumalayo tayo. Oo, nagsisimba tayo, pero sa harapan ng paghingi ng tulong ng ating kapwa-tao, nagiging bulag tayo. Sinasabi nating nagdadasal tayo, pero sa harapan ng maraming problema, sa labas ng ating simbahan, sa labas ng ating pamamahay, umiiwas tayo. Umiiwas tayo. Kaya mga kapatid, ang iniiwan sa atin na tanong ng Ebanghelyo ngayon, sino si Jesus para sa iyo? Kapag masagot mo ang tanong na iyan, masasagot mo siguro ang tanong na, papaano masasabing isa kang tunay na Kristiyano, isa kang tunay na Katoliko?